Hello mga ka-Insta-Review! Welcome ulit dito sa aking channel. At naririnig nyo ba yung Security Bank personal loan? Or meron ba sa inyo yung nakapag-try na umutang dito? And kung hindi pa kayo familiar kung paano nga ba umutang sa Security Bank personal loan, ano nga ba yung mga features, yung mga eligibility criteria, para makautang nga dito, sana mapanood nyo nga yung buong videos. Ano ba ang pwede mong mahiram? Magkano ba ang pwedeng utangin? Magkano yung interest? Ano yung mga requirements? Paano mag-apply dito sa Security Bank Personal Loan? Ano yung mga fees? Diba? Paano mag-apply online? At sulit ba talaga kung i-compare natin or kapag i-compare natin doon sa ibang mga loan apps, no? Disclaimer muna mga ka-interview ha, hindi po ito sponsored na video. So, ang lahat ng impormasyon ay based sa available information nga mula sa Security Bank at maaari pa rin po itong magbago sa anumang oras. Hindi rin po ito guaranteed approval ha, dahil depende pa rin ito sa evaluation ng lender. Ang Security Bank nga or itong personal loan na ito ay isang unsecured loan na pwede mong gamitin sa halos anumang legal na pangangailangan. At kapag sinabi nating unsecured loan, ibig sabihin no collateral, no guarantor, at no co-maker po siya. Individual loans lang po ito. Hindi mo kailangan nga magsangla ng bahay o lupa o di kaya sasakyan. At pwede mo itong gamitin para sa medical emergency, hospital bills, pang tuition ng inyong mga anak kung meron pa kayong hindi nababayaran, pang school expenses, home renovation, pang down payment nga sa lupa, no? Car repair, pang travel, business capital, debt consolidation, at marami pang iba. Kung saan nyo gusto pang wedding, di ba? Isa ito sa mga kilalang personal loan products ng isang malaking bangko sa Pilipinas at napakaganda din talaga nitong Security Bank ha. Maraming borrowers ang mas kampante rito or kampante talaga na umutang sa bangko kumpara sa ilang online lending apps. At sino nga ba yung pwedeng makapag-apply? Syempre, kailangan nating alamin yan, no? Generally kasi, pwedeng employed, mga self-employed, yung mga business owner, at yung mga professionals, basta kaya mong patunayan ang income mo at pasado ka sa kanilang credit evaluation. Tandaan kasi natin na hindi porket nag-submit ka ng requirements ay automatic approve ka na, okay? Tinitignan pa rin kasi nila yung credit history mo, income, employment, ability to pay, kung meron ka bang mga existing loan or mga canceled card, closed card, at iba pang financial information. Diba? So, ayun nga lang, dito nga sa mga bangko, kailangan talaga or medyo mahigpit yung process nila. Pero kapag na-approve ka naman, nako, napakagandang pagkakataon yan. At kapag na-aprubahan kayo sa mga legit na nagpapautang or sa mga bangko, bayaran nyo po yan on or before yung due date. Para kung sakali na natapos mong bayaran, then after ilang taon, di ba, or ilang buwan, gusto mo ulit na mag-try na umutang sa kanila, magkakaroon ng chance or possible na may additional points ka doon or kung maganda yung naging payment mo, possible na maaprubahan na naman yung pangalawang loan application mo. Pero syempre, nakadepende pa rin yan. Hindi ibig sabihin na second loan mo na sa kanila or third loan, i-approve ka na agad. Kasi dumadaan pa rin yan or dadaan pa rin yan talaga sa process ulit, panibagong process. Kailangan lahat ng mga bangko or yung mga lending companies, financing companies na pinagkakautangan nyo na nakaregistered nga sa credit bureaus, CIC, di ba? Naging maganda yung payment nyo. May CMAP pa yan, di ba? Kaya kailangan naging maganda yung payment nyo. Lalo-lalo kung yung mga nautangan nyo before, registered or accredited entity nga ng mga nabanggit ko. Like sa CMAP nga or sa CIC. Ngayon nga, punta tayo sa requirements mga ka-Insta-Review. Kung employed ka, kailangan mo ng isang valid government ID. So, halimbawa ng valid ID, yung passport, driver's license, UMID, PhilSys ID, PRC ID, at yung iba pang government IDs, pwede nyo rin namang itanong sa agent nyo or sa bangko mismo kung saan kayo nag-apply, kung ano yung mga requirements or yung mga ID na tinatanggap. At syempre, dapat meron tayong income documents. Pwede ang alinman sa mga sumusunod, di ba? Like yung Certificate of Employment and Compensation,
yung latest ITR, latest 1-month payslip, at kapag self-employed ka naman, medyo mas marami yung requirements. Kasama rito nga yung isang valid government IDs, latest audited financial statement, SEC registration o DTI, mayor's permit, latest 3 months bank statement, latest GIS kung corporation, at 3 trade references, supplier, customers, at yung contact details. At tandaan natin mga kabeshis, mga ka-ins-review, pwede pa silang humingi ng additional na documents depende sa evaluation. Okay? Ngayon naman, pag-usapan natin yung interest. So, sa Security Bank, ang monthly add-on rates ay nasa 2%. Available payment terms 12 months hanggang 36 months pa rin. Minsan mas mababa sa 2%. Nakadepende kasi din yan kung ilang buwan mo gustong bayaran yung utang mo, kung magkano yung gusto mong utangin, at kung paano, kasama ba sa top corporation yung pinagtatrabahuan mo, marami silang mga kinoconsider bago kanila offeran ng interest. Meron itong estimated APR or annual percentage rate nga na mas humigit kumulang or sa humigit kumulang 39.43% para sa 36-month terms, ngunit maaring magbago nga ang final rate depende sa approval at borrower's profile. Ano nga bang ibig sabihin ng add-on rates? Hindi ito katulad ng diminishing balance. So kapag sinasabi nating add-on interest, ang interest ay kinocompute batay sa original loan amount. Kaya mahalagang maintindihan ang total cost loan bago kayo pumirma. Kaya lagi akong sinasabi mga ka-ins-review na huwag lang natin tignan yung monthly payment. Tignan din natin yung total na babayaran mo hanggang matapos ang loan. At bukod din sa interest rate, syempre meron rin ibang mga fees niya like processing fees, pero hindi naman yan tumataas or hindi naman malaki yung processing fees. Usually, nasa 2,000 lang yan at notarial fee 1,000 pesos. Pero minsan, applicable lang ito sa loans na maabot ng 100,000 pesos pataas. Meron din itong documentary stamp tax. Applicable naman sa loans na 250,000 pataas. At syempre, may late payment fees din. Kaya napakahalaga nga yung sabi ko na magbayad tayo on time. Kasi kapag late ka, lalaki talaga yung babayaran mo or late ka magbayad, possible talaga natataas yung babayaran natin. At doon tayo nalulugmok minsan, doon sa mga late payment. At bukod pa rito, maaring maapektuhan talaga ang credit record mo. Sabi ko nga kanina, mahirap umutang din sa mga bangko kasi registered sila sa mga credit bureaus, no? Registered sila sa CIC, sa CMAP, at once na hindi maganda yung payment mo, maapektuhan yung credit score mo, 'di ba? At kung mababa yung credit score mo, possible na kapag meron kang gustong utangan, mga lending companies, financing, or yung mga bangko, possible na hindi maaprubahan yung loan mo or loan application mo kung hindi maganda yung credit score mo or kung mababa yung credit score mo. Dahil nga doon sa hindi magandang naging payment mo doon sa mga previous na loans mo. Okay? At napakasimple nga lang yung process para umutang dito. Pumunta lang kayo sa online application page ng Security Bank. So by the way, i-check ko na lang din ilagay ako sa comment section. Step 2 nga, sagutin nyo lang yung application form at siguraduhin nyo na tama ang lahat ng information. Huwag magbigay ng maling income ha, kasi makikita pa rin naman nila yan. Tinatawagan din kasi nila minsan yung employer mo, yung HR din verify. Though, hindi naman dinidisclose ng HR kung magkano yung sahod mo, pero may iba't ibang way kasi si bangko para malaman kung magkano yung income natin talaga. Kaya wag kayong maglagay sa application form ng 50,000 kung yung sahod mo naman pala ay 36 lang or 35, no? Wag gumamit ng fake documents. Kasi dati, nung nag-agent ako, before hindi sa Security Bank ha, sa ibang bangko, may mga gumagamit ng mga fake or nagsisend sa akin ng fake na payslip. And hindi po talaga maganda yun kasi nakikita pa rin naman ni bangko yun. So, auto-decline kapag ganun. I-upload nyo nga lang yung requirements at pwede itong scan to copy o malinaw na picture. Basahin lagi yung terms and conditions. Kapag okay na, isubmit nyo yung application at pagkatapos nito, maghintay ka ng confirmation via SMS. Kapag may kulang sa requirements, maaari kang tawagan ng kanilang representatives. Paano nyo ba malaman kung approve yung loan application nyo? Kapag approve nga, ay possible na may tatawag o magte-text po sa inyo. Then, i-disclose nila or discuss nila sa inyo yung mga details
doon sa approve loan mo at kung saan mo kunin. So, by the way, kapag approve yung loan application nyo, kailangan yung pumunta mismo sa branch ni Security Bank. Depende kung saang branch kayo papupuntahin ng tumawag sa inyo. Kailangan nyo pumunta doon para kunin mismo yung loan proceeds, and meron pa kayong pirmahan kasi. Kailangan yung magpirma ng kontrata bago nila i-release yung loan proceeds. Ang loan proceeds po, hindi po nila sinesend online. So, kapag approve nga, kailangan yung pumunta mismo sa branch nila. Pwede ka rin magkipag-ugnayan sa customer service kung gusto mong mag-follow up, no? At sabi ko nga, kung approve, sasabihin naman nila yung loan amount, monthly amortization, interest, payment schedule, release date, at iba pang instruction. So, ayun nga, may dalawang paraan para makuha yung loan proceeds. Pwedeng via manager's check o pwede ring i-credit nila sa iyong Security Bank account. Kaya kapag releasing na, kailangan mong dalhin yung mga original IDs. Kung nag-apply kayo online, ang sinasubmit lang natin ay yung mga photocopies o yung picture lang. Pero once approve yung loan application nyo, kailangan yung dalhin yung original requirements na doon sa branch nila mismo. Halimbawa, kung sa employed, yung company ID, isang government ID, at yung proof of income. Then kung self-employed naman, 2 government issued ID. 'Di ba? At ang pros and cons nga, i-share ko lang din, ang pros nito is legit bank talaga. Trusted talaga ito at unsecured loan online application, pwede sa ibang financial needs, at mas professional ang collection process kumpara sa mga online lending apps. Ang cons naman is that medyo marami yung requirements. Meron din itong late payment charges, hindi guaranteed yung approval, at may credit evaluation pa rin. Okay, kaya nga bago tayo magtapos, gusto ko lang magbigay ng reminders ha. Una, mangutang lamang kung talagang kailangan. Pangalawa, siguraduhin natin mga ka-ins review na kaya mong bayaran ang monthly amortization, at pangatlo, basahin ang loan agreement bago tayo pumirma. At panghuli, kung may mas mababang interest na available para sa iyong sitwasyon, ikumpara muna ang iba't ibang loan options bago tayo magdesisyon. At kung nakatulong nga yung video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe nga sa ating channel. Comment nyo din sa baba ha kung nakapag-apply na ba kayo dito sa Security Bank Personal Loan. Kumusta yung naging experience nyo? Gaano katagal yung approval? Malaki bang approval sa inyo, no? Or na-approvahan sa inyo? Makakatulong kasi yung comments nyo sa ibang viewers natin. Usually, ang approval time kasi dito nga sa Security Bank ay nasa 5 to 10 days, ganon. And ayan, so thank you for watching. Stay financially wise and see you sa ating next video. Bye!